Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel, Teacher Maricel. Sa video na to ay ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ang pagsulat ng ulat. Ito ay lesson para sa Grade 6 Filipino, Quarter 4, Week 2. Bago ako magsimula, please subscribe to my YouTube channel, Teacher Maricel. Maraming salamat! Simulan natin ang ating talakayan. Una, alamin natin kung ano nga ba ang ulat. Ano ang ulat? Ang ulat ay isang uri ng pagsulat. Naglalayong magbigay ng totoo at malinaw na impormasyon. Nakabatay sa obserbasyon, karanasan at pananaliksik. At higit sa lahat, hindi nakatuon sa opinyon. Ano-ano ang mga layunin ng pagsulat ng ulat? Una, magbigay ng impormasyon. Ikalawa, magpaliwanag ng pangyayari o gawain. Magbahagi ng resulta ng isang aktibidad at maglahad ng katotohanan. May mga bahagi ng ulat. Ito ang pamagat, panimula, katawan, at wakas o konklusyon. Unahin natin ang pamagat. Sa pamagat, dito nakasaad kung tungkol saan ang ulat. Dapat ang pamagat ay malinaw at maikli. Halimbawa, ulat tungkol sa clean-up drive sa paaralan. Pangalawang bahagi ay ang panimula. Ipinapakilala ang paksa ng ulat sa bahaging ito. Sinasabi din ang layunin ng ulat dito sa panimula. Ito rin ay sumasagot sa tanong na tungkol saan ang ulat. Sumunod naman na bahagi ng ulat ay ang katawan. Naglalaman ng mahahalagang detalye ang katawan. Inilalahad ang mga pangyayari o impormasyon. At dapat maayos ang pagkasunod-sunod ng ideya. Sa wakas naman o konklusyon, dito nakasulat ang buod ng mahahalagang impormasyon. Dito naman ay ang panghuling pahayag tungkol sa ulat, maaring magbigay ng pangkalahatang kaisipan. Ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng ulat. Dapat gumamit ng malinaw at formal na pananalita. Iwasan ang sariling opinyon. Gumamit ng wastong baybay at bantas. Ayusin ang ideya mula simula hanggang wakas. Mga katangian ng isang mabuting balita. Una ay ang kawastuan. Naglalahad ito ng katotohanan o tunay na nangyari. Pangalawa, kaiklian. Mas mabisa kung maikli at sapat lamang ang haba upang mabilis itong mabasa at maunawaan. Pangatlo, kalinawan. Dapat tiyak at hindi paligoy-ligoy ang paglalahad nito ng mga pangyayari. Sumunod ay dapat napapanahon. Sariwa ang balita at pinag-uusapan sa kasalukuyan. At ayun lang, maraming salamat. Sana'y naintindihan ninyo kung paano ang paraan sa pagsulat ng ulat. Bye-bye!